Hi guys! So, ito na yung part 3 ng kung ano na nangyayari sa ilong ko. So, mga hindi pa nakakanood ng part 1 at part 2, may cyst yung ilong ko. Okay, dito. December 19, 2024 is follow-up check-up ko. And bumalik ako sa St. Luke's. And this time, hindi na yung ate ko yung kasama ko. Si Maru na. And dito ko nalaman na may discount pala pag si Maru yung kasama ko. Kasi dun siya nagtatrabaho sa St. Luke's. So, follow-up check-up. Waiting. So, wait lang natin si Doc. Parang kasi umalis. So, yun. Usap-usap kami ni Doc. And sinabi ni Doc na walang pagbabago. Kahit 1 week akong nag-antibiotic, minum ng mga gamot na nireseta niya nung first check-up ko, wala pa rin nangyari, okay? Hindi lumiit yung bukol. So, the next step, sabi ni Doc, para malaman na, is magsi-CT scan. Okay? So, ito na, CT. Wait lang guys. So, yun. Tumalo ng isda. Kobe. Tumalo ng isda. Parang tanga. Diyan ko kasi sila nilagay kasi nililinisan ko yung aquarium nila. Ay, nako. Tumalon ba naman? Back to the story, no? Palang isda. So, yun nga. Ang next step is magsi-CT scan na. Pero, sabi ni Doc na ang CT scan daw ng St. Luke's is pricey. Mga nasa 10 or 12K daw. So, nagsabi din siya nga pwede daw din naman kami magpagawa sa ibang hospital. So, yun. Naghanap kami ng ibang hospital. Binigyan ako ng request ni Doc for CT scan. And then, napag-usapan ng family is try namin sa PGH, sa Philippine General Hospital. Kasi mura daw doon, libre, basta. Yun. And then, pagpunta namin doon is nagtanong kami agad kung magkano ang CT scan. Ang sabi doon, nung nakausap namin is 8,000. 8,000 daw. Sabi ko, okay, so medyo may, unting lang. Pero, recently lang nalaman ko na pwede naman palang malibre yung CT scan doon. Okay? Pwede mo daw gamitin yung health card mo, PhilHealth, or pwede kang lumapit sa malasakit or what. Pero nung nagtanong kami doon, sabi namin, Kuya, pwede bang may chance ba na malibre yan? May malapitan ba kami? Ganon. Wala daw ganon. Kailangan daw bayaran kasi CT scan daw yan. Ala, kalurky! So, yun. Pagkatapos nun is magpapaschedule na sana kami ng CT scan agad-agad para malaman na. Sabi ni Doc na bago ako i-CT scan is magka-creatinine daw or kukunan ako ng dugo para malaman kung okay lang ba yung dugo ko for CT scan. Basta ganong process. Wala pa nga. Relax ka lang nga. Mag-aatatas yung kamay. Pixie, dito ka. Yun. Kinuhaan ako ng dugo. Okay lang naman yung dugo ko. Okay. Pasado naman siya for CT scan. Wala naman siyang mga bahid ng kasamaan. Ayun, pagkatapos nun is, na kami? Schedule na kami for CT scan. Okay. Nagbayad na kami. And then, CT scan na. Okay. Nag-CT scan na kami agad, guys. Pagkatapos kong magbayad. And di ko naman alam, na bago ako i-CT scan, is kukuhaan na naman ako ng dugo. As in, ubos na talaga ako. Yun, kinuha na nga ako ng dugo. Kasama ko si Rex, yan si Maro. Pagkatapos nun is pumila na kami sa CT scan kasi marami talagang tao sa PGH, guys. As in, super dami.
And then, pagkatapos dun guys, bawal kasi mga video sa loob, bawal sila pumasok. Humiga ako dun, B. And, habang nandun ako sa loob, we're waiting for Mama. Lexi, waiting for Kaya ako doon, and then may in-injection sa akin na para daw, basta ewan ko, as in B, pag injection ng ganon, gumanon talaga sa buong katawan ko yung injection, ramdam ko B, as in, pumunta siya sa pantog ko, as in, sabi ko, normal na bang parang naiihi ako, ganon. Sabi niya, normal lang naman daw yung ganon. Kasi, ibig sabihin, dumaloy na yung ewan ko, gamot ata yun para mas ma-clear nila. Ang tagal na tapos, be, like, sabi niya, wag daw gumalaw, hingang malalim, as in, day, parang ilang oras talaga, ilang minuto akong hindi gumalaw doon at binipigilan ko huminga, baka kasi uulitin na naman. So, yun guys, ulit-ulit sila ng check dito sa head, and pagkatapos nun, wait namin yung result, of course, ng CT scan. And bibigyan kami nung, ang result ng CT scan nila dito is CD, nasa CD na, yung film and papel. Nandun yung mga, kung anong sakit, anong meron sa bukol, ganun. So, pagkatapos ko mag-CT scan, sabi nung, nag-CT scan sa akin na, te-text ko lang daw yung number na nasa loob ng CD. And tanungin ko kung okay na ba yung result, ready na ba, bago kami bumalik ng PGH. So, yun, tinext ko, and then, meron na daw, ready na daw yung CT scan ko. Kasi 3 to 5 days ata yun, yung binigay nila sa amin. Kasi napakadami nga talagang tao dun, guys. So, yun, pagbalik namin, kinuha namin yung result, and then, ito na naman problema, saan namin ipapabasa, okay? So, nalilito na naman kami kung babalik ba kami sa St. Luke's or sa PGH na ba talaga kami. Bumalik na naman kami sa St. Luke's. Doon na naman namin pinakita yung result ng CT scan. Pero another process na naman sa St. Luke's, guys. As in, pumila na naman ako ng napakatagal. Nag-apply pa ako ng social service sa St. Luke's para ma-discountan. And, yun. Ang sabi pa rin ng doktor doon is, kailangan daw siyang i-biopsy, which is sobrang mahal. Nasa 15,000. Hindi pa kasama yung laboratory na 5,000 at yung operation na 100,000 or mga 90,000. So, sabi namin, my goodness, as in, kahit biopsy ba, kahit sabi nilang discounted na yung 15,000, napakamahal pa rin. So, yun, nag-decide ang buong family. Kahit, meron na akong ID sa St. Luke's, like, meron akong medical record doon, and ready na sila sa akin. Sabi na namin, Dok, parang hindi namin talaga kaya, lipat na lang kami ng ibang hospital. So, we decided na final na talaga sa PGH na kami. Like, ito na talaga yung o-opera sa akin na hospital. Ganon. Kasi nakakalito na St. Luke's, PGH, ganon. Bumalik kami ng PGH. Binigay ko yung record doon, pinabasa ko, which is libre guys. Walang bayad check-up, wala. Libre lahat doon. So, pagpunta ko doon, ang napakahirap lang talaga sa PGH is magbibigay sila ng schedule and napakatagal pa ng schedule. Pagkatapos niya, follow up na naman and napakatagal na naman. So, matatagalan talaga yung paggaling mo, B. Yun. That's the process, guys. Kung gusto natin gumaling, kailangan natin gawin lahat yun. Stay tuned for another life update. Kasi medyo mataas ang video na ito, no?